Sabi ko lang sa kanya, Lord, tanggalin mo to. Hindi ko kaya. I admit, hindi ko kaya. Ito ang mga katagang binitawan ng isa sa pinakamahuhusay at pinakarespetadong aktres sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. 6 na taon niyang sinubukang alisin ang bisyong unti-unting pumapatay sa kanyang pangarap. Sa mga panahong ayaw na niyang matulog dahil sa tindi ng sakit ng ulo, sa mga sandaling idinadaan niya sa pagkain ang stress hanggang sa magbago ang kanyang katawan, dumating siya sa puntong sumuko siya. Hindi sa buhay, kundi sa sarili niyang lakas. Ipinasa niya ang laban sa itaas. Paano ka nakalabas? Si Lord lang talaga. Yung 6 years kong tinatry, sabi ko kay Christopher de Leon, gusto ko ulit mag-retreat. 3 days ng retreat. Sabi ko lang sa kanya, Lord, tanggalin mo to. Hindi ko kaya. I admit, hindi ko kaya. Alam mo to, na 6 years ko tinatry, alisin, hindi ko kaya. Tulog ako ng tulog, ayoko na matulog sa kanang ulo, kain ka ng kain, taba-taba ako. And ayoko na. Sabi ko, I surrender, yun na to. Alam niyo ba na ang premyadong actress na si Amy Austria ay dumaan sa isang madilim na kabanatang yumanig sa kanyang personal na buhay? Isang rebelyasyon na ikinagulat ng marami, lalo pat kilala siya bilang haligi ng sining noong dekada 80 at 90. Kaliwat kanan ang parangal, sunod-sunod ang pelikula, at walang kasing ningning ang kanyang kinabukasan. Ngunit sa likod ng mga palakpak, ng mga mamahaling tropeyo, at ng matatamis ng ngiti sa harap ng kamera, may isang lihim na digmaang muntik nang umubos sa kanya. Isang labang hindi napanood ng publiko. Ngayon, samahan ninyo kaming balikan ang buong kwento ng buhay ni Amy Austria mula sa kanyang payak na simula sa tondo, ang rurok ng kanyang kasikatan, ang madilim na bitag ng kontrobersya, hanggang sa kanyang pagbangon tungo sa isang mas payapa at makabuluhang buhay. Bago natin buklatin ang mga pahina ng kanyang buhay, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking channel. Napakalaking tulong nito sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Isinilang noong ika-13 ng Disyembre, taong 1961 sa Tondo, Maynila, binigyan siya ng pangalang Esmeralda Dizon Tuazon Ventura. Sa isang sulok ng Maynila kung saan talamak ang hirap, doon namulat ang batang si Esmeralda. Hindi marangya ang kanyang kabataan. Maaga niyang nakita ang tindi ng pawis at sakripisyo ng kanyang pamilya para lamang mairaos ang bawat araw. Ngunit ang kahirapan ay hindi naging hadlang upang siya ay mangarap. Sa katunayan, ito ang naging mitsa ng kanyang pagsisikap. Dahil sa kanyang angking ganda at natural na karisma, hindi nagtagal ay napansin siya ng mga mata sa industriya ng pelikula. Binigyan siya ng screen name na Amy Austria. Sa simula, dumaan siya sa butas ng karayom. Maliliit na papel, mga karakter na halos hindi mapansin. Ngunit sa bawat eksenang ibinibigay sa kanya, ibinibigay niya ang kanyang buong kaluluwa. Dito siya napansin ng mga batikang direktor at producer. Ang simpleng dalagita mula sa Tondo unti-unting nakilala. Noong dekada 80, tuluyan ng sumiklab ang kanyang pangalan. Minahal siya ng masang Pilipino dahil sa isang pambihirang katangian, ang kanyang natural na pag-arte. Hindi niya kailangang umarte. Kapag umiiyak si Amy sa screen, umiiyak din ang puso ng mga nanonood. Naging simbolo siya ng totoong talento. Sa gitna ng kanyang mabilis na pag-angat, kumatok din ang pag-ibig. Naging bahagi ng kanyang buhay ang yumaong aktor na si Jay Ilagan. Dahil parehong sikat at nasa iisang mundo, naging malalim ang kanilang samahan. Ito ay isang yugto ng kanyang buhay na puno ng saya, ngunit tulad ng karaniwang kwento sa showbiz, hindi ito naging perpekto. Dumating ang mga personal na unos at pagsubok na unti-unting nagpabago sa takbo ng kanilang mga tadhana. Sa paningin ng mundo, nasa kay Amy Austria na ang lahat. Pera, karera, respeto at nagkakaisang paghanga ng buong industriya. Marami ang naiinggit, marami ang gustong maging siya. Ngunit may isang katotohanan sa likod ng entablado. Mas matangkad ang puno, mas malakas ang hampas ng hangin, ang pressure, ang pagod at ang bigat ng mundong kanyang ginagalawan ay unti-unting naging anino na sumusunod sa kanya. Dito na pumasok ang pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Sa mga sumunod na taon, inamin ni Amy na naligaw siya ng landas at nasangkot sa paggamit ng ilegal na droga. Isang bagay na matagal niyang ikinubli sa likod ng mga makukulay na makeup at magagandang kasuotan. Nagsimula ito sa akalang kaya niyang kontrolin ang lahat, isang takasan mula sa pagod at emosyonal na stress.
Ngunit ang akalang kontrolado niya ay unti-unti siyang kinain. Noong 1986, nauso ang shabu. Ito ang pinaka-deceiving sa lahat. Sabi ko, okay to ah. Sabi ko, hindi namumula yung mata ko. Aba, pwede ko siya ipangtrabaho. Aba, mas mabilis pa akong magmemorya. Habang nasa rurok ng tagumpay, pakiramdam niya ay unti-unti nang nawawala ang direksyon ng kanyang buhay. May mga gabi ng matinding takot, mga desisyong may kalakip na pagsisisi at mga sandaling pakiramdam niya ay tuluyan ng guguho ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang karera, ang kanyang mga pangarap at ang kanyang mismong sarili. 6 na taon. 6 na taon niyang sinubukang magbago gamit ang sarili niyang diskarte, ngunit laging bigo. Hanggang sa isang araw, sa tulong ng kanyang kabiyak na si Christopher De Leon, nagpasya siyang mag-retreat ng 3 araw. Doon, sa 4 na sulok ng katahimikan, isinuko niya ang lahat. Sinabi niya sa Diyos, Lord, tanggalin mo to, hindi ko kaya. At doon nagbago ang lahat. Ang pagsuko sa sariling kakayahan ang naging simula ng kanyang tunay na kalayaan. Ngunit ang paglaya sa gapos ng adiksyon ay hindi isang mahika na nagbago sa loob ng isang gabi. Ito ay naging isang mahaba, madugo at mapaghamong proseso ng pagpapakababa. Kinailangan niyang harapin ang mga labi ng kanyang nakaraan, ang mga relasyong nasira, ang tiwalang nabasag, at ang takot na baka muli siyang lamunin ng sining na minsang naging takasan niya. Sa bawat araw na lumilipas, ang bawat pagnanais na bumalik sa dating gawi ay pinapalitan niya ng taimtim na dalangin. Walang madaling shortcut sa pagbabago, at ito ang hinarap ni Amy ng buong tapang. Hinubad niya ang maskara ng pagiging isang sikat na artista at hinarap ang salamin bilang isang ordinaryong tao na naghahanap ng hilom. Sa mga panahong ito, unti-unti niyang natuklasan na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa palakpak ng libu-libong tao o sa ningning ng mga spotlight. Nahanap niya ito sa mga simpleng bagay na ipinagkait niya sa sarili noong siya ay naliligaw pa. Ang mahimbing na tulog na walang takot, ang pagkain kasama ang mga mahal sa buhay nang walang itinatagong lihim, at ang kapanatagan ng isip na dinala ng kanyang bagong pananampalataya. Ang industriyang minsan nang naging testigo sa kanyang pagkadapa ay naging saksi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Hindi na siya ang Amy Austria na naghahabol sa karera. Siya na ang Amy Austria na nagpapasalamat sa bawat hininga at segundong ipinagkaloob sa kanya ng may kapal. Ang kanyang karanasan ay naging isang buhay na patutuo na ang bawat pagkakamali, gaano man kabigat, ay maaring maging pataba upang tumubo ang isang mas matatag na pagkatao. Ang kanyang kwento ay hindi na lamang tungkol sa isang aktres na naligtas, kundi isang paalala na sa kabila ng pinakamalalim na hukay, laging may kamay na nakalahad upang tayo ay iahon. Unti-unti niyang tinalikuran ang mga bagay at taong nagpapababa sa kanya. Ipinako niya ang kanyang paningin sa pananampalataya. Mas naging malapit siya sa may kapal, mas inalagaan ang kanyang sarili, at higit sa lahat, ang kanyang pamilya. Ang kanyang anak at ang kanyang mga mahal sa buhay ang naging angkla niya sa mga panahong tila kay hirap humakbang pabalik sa liwanag. Pinili ni Amy na maging pribado. Lumayo siya sa nakasisilaw, ngunit kung minsan ay mapanirang spotlight ng showbiz upang protektahan ang katahimikang nahanap niya. Ngayon, hindi man kasing ingay ng dati ang kanyang pangalan, hindi kailanman nabawasan ang paggalang ng industriya kay Amy Austria. Sa tuwing tatanggap siya ng mga piling proyekto sa telebisyon na malapit sa kanyang puso, agad na ipinapaalala ng kanyang sining kung bakit siya tinaguriang isa sa mga pinakamahusay. Siya ay tinitingala ng mga bagong sibol na artista, hindi lang dahil sa kanyang galing, kundi dahil sa kanyang katatagan bilang isang tao. Dahil sa huli, ang kwento ni Amy Austria ay hindi lamang kwento ng mga parangal, sikat na pelikula o palakpakan. Ito ay isang kwento ng pagpapakumbaba. Kwento ng isang babaeng dumaan sa apoy, nadapa at naligaw. Ngunit piniling bumangon, magbago at magsimulang muli. Ipinatunayan niya sa atin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa ningning ng korona, kundi sa kung paano mo haharapin ang dilim upang muling mahanap ang liwanag. Kayo mga kakwento, ano ang pinakapaborito ninyong pelikula o teleserye ni Amy Austria na hinding-hindi ninyo malilimutan? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba.
Kung ang kwentong ito ay naghatid sa inyo ng inspirasyon, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng buhay na kapupulutan ng aral. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa susunod na video.